Ayan na mga kabokals. So ito po ito yung pangalan na nyo. Proud Galleons Local Commercial Imported Rice. Dito po tayo sa may DRT. Halos katapat po ng Doña Remedios Trinidad Municipal Hall. Ayan po, City Hall. And then dito po yung simbahan. Ayan, nandito lang sila mga kabokals, in between. Halos tapatan lang. Ayan mga kabokals ha. Doon po sa mga naghahanap ng yung mga dumadayo ng, kasi maraming pasyalan dyan, DRT, yung mga overlooking dyan, yung Mount Trujillo. Ayan, may mga bumibisita sa Mount Trujillo. Pag balik nyo ng Manila, madadaanan nyo to, Proud Galleons Local Commercial Imported Rice. Makikita nyo yung mga brown eggs natin dito. Ayan, ito maganda, naka-display kasi yan na maganda. Hello mga kabokals. Yan, pakain muna tayo ng ating mga layers. Ating mga hito. Nagkakagulo sa baba yung ating mga hito. Lalaki na talaga oh. Nakita niyo mga kabokals yung itsura ng tubig oh. Pero yung ating hito parang na sila, well adapted na sila dun sa kondisyon ng tubig. Importante lang talaga yung ammonia. Huwag mag-shoot up yung ammonia. Yan, kasi pagka nag-shoot up yan, ayan talaga ang problema. Yan kasi kahit madumi yan mga kabokals, mahina ang ammonia nyo. Dahil nga sa ating aquaponics na kukontrol natin yung ammonia. Kaya ito pinapakain layer. May halo ng vitamins yan kaya mamula-mula. Yeah, may good news ako mga kabokals. Nakuha natin yung tinatarget kong bigasan sa DRT. Nakausap ko yung mismo may-ari kahapon. Ayan, magsusubo kami. So mamaya magbabagsak ako ng pupunta tayo doon mamaya mga kabokals. Tayo. Magbabagsak tayo. Itong tatluhan, sukat kasi kinakain niya mga kabokals. May dagdag sila, yung mga tatluhan may dagdag na kalahating cup. Yung mga dalawahan 1 cup lang yan. Yan. Dami oh. Kanya ba mga kabokals, ang dami oh. Nakakatuwa. 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 Para mga para mga bulate sa tubig mga kabokals. Ating mga hito. Laki na rin. Sakto to sa pag hindi na nag-uulan-ulan. Siguro mga December, November, hindi na masyadong ulan yan. Kaya makapagpapagawa na tayo ng cleansing tank. Kung hindi man natin kayanin yung magpagawa ng cleansing tank, bibili na lang tayo yung second hand na yung square na drum, yung 6 barrel capacity. May mga second hand na yung madudumi, lilinisan na lang natin tapos bibiyakin yun.
Pwede na rin maging ano yun, cleansing tank yun. Hindi kasi ubra trapal dyan, lalo na kung malalaki. Bubutasin nila yung trapal. Kailangan yung ganung plastic or ano, concrete. Ito sila, ayan. Mas maganda ang view sa taas eh, kaysa dito sa malapitan. Mas kitang kita yung hubog ng katawan nila pag nasa taas. Ayan. Mas kitang kita sila rin. Ma-maintain ko lang yung ano, mamaya makikita nyo yung kung bakit gustong gusto ko makuha yung bigasan na yun, kasi ang ganda ng posisyon niya eh. Sa may main road siya ng DRT, yung mga dinadaanan ng mga namamasyal. Tapos yung ano niya, yung mga itlog niya kasi naka-display sa labas. Kaya ano, maganda. Yung mga namamasyal, pagka pauwi na sila, makikita nila yun. Siyempre brown egg, ano yan eh. Madaling pansinin yun ba? Pansinin. So hopefully, yun yung market na ganon. Mag-click kami. Hopefully mag-click kami para sa kanya na lang lahat yung ating mga ano. Kasi yung dito yung bakery dito, mahina rin talaga. Di ba nga nung last vlog ko, sabi nila mahina. Ayaw, yung mga tao daw hindi kilala yung brown eggs. Dito, doon naman kasi sa DRT, mga turista kasi nagdadaan doon eh, mga namamasyal. So hindi talaga taga rito. Kumbaga yung market niya, hindi lang taga rito, mga Quezon City, Manila, ganyan, ibang parte ng Bulacan. So kaya maganda po yung mga breeders natin. Ayan, naghinto umangitlog itong mga breeders natin kasi walang tigil ang ulan eh. Ayan, pakainin naman natin sila. Yan, ito naman po yung ating mga breeders. Pero at least nakapagsalang tayo ng 95 sa incubator. Tapos meron pa sa ref na initlog nila nung mga nakaraan bago huminto. Parang siyam yata yun nasa ref pa. Ano to, parang 6 na araw na pong hindi nangingitlog. Minto. Yan. Isa lang po kinakain nila. Layer fish din po yan na may vitamins. Ganun din po kinakain nila. Para isang timplahan na lang ako. At saka itina-charge ko po dun sa ano, ang tekniko dyan, yung kinakain ng mga breeders natin, itina-charge ko dun sa ating mga layers. Yan. Kumbaga yung computation ko po ng feeding cost versus dun sa production natin, nakakarga po dun sa mga layers natin, yung pati yung kinakain nitong mga breeders natin. Kasi nga, di ba, isang timplahan na lang tayo. Ayan, ganun pong ginagawa ko dyan. Sana mangitlog na uli para ano, masundan na yung siyam na itlog sa ref. Kasi pang 12 days na, 13 days na ngayon eh, nung mga nasa incubator. Pang 13 days na pagdating po ng ano yan, ng 18 days mag stop turning tayo. Tapos 20-21 days mag-uumpisa na po magbiyakan yan. So doon na po natin malalaman kung ilan po yung lalabas. Hindi ko na naka-handling kasi yun nga, masyado ako maraming ginawa na. Saka hindi naman kasi punong-puno yung incubator, so saktuhan lang. Lalo na yung automatic, nakasaktuhan lang yun eh. Nasa seater lang lahat yun eh. Yung isang manual, meron lang pong nasa ibabaw na kumbaga sobra. Parang 7. Saka ko nila po ihiwala yun pagka dating ng 18 days. Sisilipin ko kung may laman. Pagka wala, kasi makikita mo naman yung kung may laman o wala eh. Pagka walang laman, tatanggalin ko na lang para hindi sila siksikan sa manual incubator pagka oras na nagpisaan. Ayan. Yung sa automatic, kayaan ko lang yun kung ano. Hindi ko na ikakandling yun kasi saktuhan naman sila dun sa seater eh. Ayan o, wala o. Nagputik na rin kasi itong ilalim ng ating kambingan. Pero yung gitna,
dry pa yan. So dyan sila nagkakalkal sa gitna. Usually kasi dyan lang sila nangingitlog eh. Nag-hukay-hukay sila dyan tapos may itlog. Kinukuha ko lang kagad. Siguro try kong gawa ng ano, baka kaya hindi nangingitlog kasi basa yung paligid. Try ko maglagay ng kahit dalawang pugaran na kahit yung balde lang. Lagyan natin ng damong tuyo. Baka mag-stimulate ulit yung kanilang pangingitlog. Mga pamalit na nga po yung mga napoproduce nito. Yung nasa incubator natin, mga pamalit yon sa ating mga layers. Balikin na po kasi yan. Ayan, mga decal brown po yan. So brown egger pong kalalabasan talaga yan. Yung gagamitin natin mga kabukal, sariling panggamit lang muna. Lahat po ng mga babae itatabi na kaagad natin. Tapos yung mga lalaki hindi ko na hahayaan lumaki. Siguro as early as 1 month, 1.5 month, basta may laman na, kakatay na kaagad natin para hindi na kumain ba yung mga babae na lang para mabomba rin natin ang pagkain yung mga babae para lumaki na maayos saka lumaki na mabilis. Ito naman po yung ating mga palahi na RTL na to mga to. Mga RTL na yan. Kakagulo. Kita nyo ba mga kabos? Dami oh, sa baba oh. Ito, pagka natanggal ko ng mga lalaki dito, mapupulbras na natin yung mga babae sa pagkain. Grabe, ang dami. Oh. Kanya ba yung mga kabukas? Dami, di ba? Para mas paborito nila itong spot na ito. Yung ating mga hito. So wala po nasasayang pagka may nalalaglag. Nakasalo kagad yung ating mga hito dyan. Nagchichinyelas na ako. Hirap ng galawan ko ngayon. Kasi inaalipungan na ako. Kaya yan, buhot ako napakaputik. Pero kailangan magchinyelas ako pag sumampa ako. Ayoko nang basahin yung paa ko kasi nga inaalipungan na ako. Sakit eh. Hirap yung ano, laging basa ba. Sila, dami oh. Ang dami. Nakakatuwa. Kada ano kasi yung pagsalubong kasi nila ano, may natatapon eh. Nasa lubong na tuka minsan eh. Ayan o, ayan o. Kaya yun, nalaglag doon. Nagkakagulo doon. Ganda tignan mga kabukals oh. Kita nyo ba yan? Kaya lalaki na talaga. Yun ang sinasabi ko. Pagka nagsipaglakihan na yan, paganda ng paganda tignan yan. Lalo na pagka naging gabraso na yung mga yan, yung talagang malalaki na. Ang ganda tignan yan. Tapos nag-aagawan ng ano, pagkain. Ang ganda tignan oh. Biruin nyo, wala tayong ginagastos dyan mga kabukals sa pakain. Pero tataba. Yung tataba mga kabukals oh. Kita mo naman kasi kung mataba yung hito eh, dahil umbok yung gilid niya eh, nakaumbok eh. Talagang laman eh, kita mo yung laman eh. Ayan oh. Ito laki oh. Ayan. Diba? Gandun yan no. Nakita nyo ba yung mga kabukals?
Ito, ang dami pa nabawas dito dahil 500 nga itong ano, 500 na may pasobra pa ito. Kung napalaki pa natin lahat yung 500 na yun. Oh. Kaya lang 'di ba nung nakaraan nga kasi ang dami nating namatay. Kaya kumonti pa yan lagay na yan mga kabukas ha. Pero kung na solid natin yung 500, konting-konti lang yung namatay. Bale sa second wave. Yan, pagka ito nailipat na natin sa cleansing tank ito mga ito, magsi-second wave tayo 500 uli. 500 uli. So yun kasi ngayon okay na eh. Gumagana na maayos yung ating chicken phonics eh. Alam na natin kung paano kontrolin yung ammonia eh. Kasi pumatay doon sa mga nakaraan natin, di ba nga yung tumaas yung ammonia, hindi natin na control kaya nangamatay. So ngayon alam na natin and i-maintain lang natin yung ganung sistema. May mga konting improvement pero yung sistema nandoon na. So yan. Pero matagal pa ito dito. Yun nga kasi ano ba ngayon? August, September, November. Siguro November hindi na masyado maulan yan. Makapagpapagawa na tayo ng ano. Or baka bibili na tayo ng ano. Either bumili na lang ako ng second hand na yung sinabi kong square na drum. Or magpagawa tayo ng concrete na maliit lang. Para may transfer natin sila. Yan. Let's try. Pero next year pa siguro tayo makapaglulod ulit ng panibago. Sa summertime kasi kailangan ko linisin yung pan eh. Lilinisin lahat yan eh. Pagka tinanggal ito, lilinisin yan, i-scrape out lahat yung ilalim yan. Tapos nga may improvement kaming gagawin ni Kuya Greg doon. Palalagyan ko ng drain dun sa baba. Palalagyan ko ng drain para makapagde-drain tayo completely. Tapos ano ko na lang, i-spray ng tubig para ma-flush out yung mga latak lahat. Kahit may mga isda. So yun po yung gagawin natin improvement dyan. Lalagay tayo doon sa dulo, katabi nung sa may baba nung ating overflow. Kasi nandoon ang parang klebe. Doon nakikita ko medyo nakaklebing ganun eh. Kaya doon maganda maglagay ng ng butas na drainage para makapagpapalit tayo ng tubig. Saka maganda medyo mababaw lang yung tubig. Saka para pag summertime hindi rin magastos sa tubig. Siyempre magpapalit tayo. Ang siguro niyan, siguro every 2 months magpapalit tayo ng tubig talaga. Complete drain. Gagawin natin yan, complete drain. Tapos palit ng bagong tubig. Pero sa ngayon, nakita niyo naman, working naman ngayon. Kahit wala tayong... Ang nakapagpapalit tayo pagka yung tuloy-tuloy na ulan, nagbabawas tayo hanggang 25%. Kaya lang hindi natin ma-drain. Pero yun nga, pagka na-modify na natin yan, ma-drain na natin ng gusto. So yun po. Yan. So mamaya mga kabokals, deliver tayo ng itlog. Ito, bibigay ko pa ito sa dalawang rooster. Ayan. Ito. Ayan yung ating white leghorn sa yung tatay niya. Tapos yung matitira dito pa, uubusin ko pa. Paghahati-hatian pa nila niya. Ayan, so deliver tayo mga kabokals. Matatapos ko lang magtimbang. Ito yung natimbang ko. Isang tray na large. At saka 3 tray na XL. 1, 2, 3. Ayan. Kasi kumuha sila Ate Gemma kahapon saka si Ate Glenda ng 2 tray. Kaya nabawasan siya. Tapos ito yung ating jumbo. Ito naman kasi is pang natin to eh. Pang salted egg natin to. So meron tayong 2 tray na jumbo. Ito jumbo din ito. Hindi pala kompleto. Yan mga jumbo. Pang salted egg natin yan. May XL pa tayo na hindi pa kompleto. May medium din tayo. Yan. And then yun. Salted egg natin na natira. Ayan. So yan, deliver tayo. Ito lang muna. Pang testing pa lang naman ito eh. And kapag naging okay yung sales sa kanya ko na ibabagsak lahat ng produce natin. Boss! Yung kahapon, ako yung kahapon yung kahapon. Madami pa. Kasi itlog na brown. At bukas ba? Bukas na siguro yung kahapon. Sabi magdala daw ako. Ito na. Wala namang bayad ko. Wala bayad ko. Pagka naulog na. Ayan. Itlog ng decaf brown. Brown din sa katawan.
Kasi itong ano, itong XL, oo, sa isang peraso, 10 piso isa. Tapos ito, sa ano, ano, isa lang yung X large muna. Kasi mas marami naghahanap ng XL. Oo. Kaya na maglagay na ano. Ha? Oo, magkano yan? Oo, nakay sila sa sila. Basta ang puhunan nyo rito, 40. Sa ano, magkakama na lang pag-iharap sa dito. Ano lang naman yun? Ayan na mga kabokals. So ito po ano to, ito yung pangalan na nyo. Proud Galliens Local Commercial Imported Rice. Dito po tayo sa may DRT. Halos katapat po ng Doña Remedios Trinidad Municipal Hall. Ayan po, City Hall. And then dito po yung simbahan. Ayan, nandito lang sila mga kabokals, in between. Halos tapatan lang. Ayan mga kabokals ha. Doon po sa mga naghahanap ng ano, yung mga dumadayo ng, kasi maraming pasyalan dyan, DRT, yung mga overlooking dyan, yung Mount Trujillo, ayan, may mga bumibisita sa Mount Trujillo. Pag balik nyo ng Manila, madadaanan nyo to, Proud Galliens Local Commercial Imported Rice. Makikita nyo yung mga brown eggs natin dito. Ayan, ito maganda, naka-display kasi yan ang maganda. Pagka nakita ng customer, kita kaagad na may brown eggs. Lalagyan na rin ng karatula yan, oh. Yan, marami silang bigas dito mga kabukal, sa mga mura, oh. Mga mura bigas nila dito. Dito ako bibili, ito binibili ko mga kabukal, masarap to. Maalas na to, maalas na. Pang ano, pang fried rice. Buhaghag siya, masarap. Ayan. So ang usapan nga namin dito, pay later. So bagsak ako sa kanya, pagka napaubos niya na, saka siya magbabayad, and then bagsak tayo uli. Parang ganun lang, ano lang, paikot-ikot lang. At least pagka nakilala yung brown eggs natin dito, dito na tayo permis na magbabagsak ng brown egg. Isa na lang kausap natin, hindi yung marami pa. Mas maganda yung isa lang kausap natin. Meron din siya mga white eggs. Ayun yung mga price ng white eggs niya. 195 per tray small, medium 205, large niya 230. Ayan, oh. So mura-mura dito mga kabukals, kasi ito nyo yung large niya 230 lang, oh. Ayan. Kaya mga kabukals, ha, sa mga mapapadaan dito, kung kayo po yung mapapadaan, oh, pagka nakita nyo po yung City Hall ng DRT, saka yung may simbahan in between, ito na siya. Ayan, ito na siya. Ayan. Boss, thank you, ha. Thank you. Ayan mga kabukals, balik na tayo. Ayan mga kabukals, nakikiparada muna ako dito kila Kuya Greg. Ayan, compound nila Kuya Greg to mga kabukals. Iwan muna natin si Raptor dyan kasi wala, hindi tayo makapaghanap buhay ng maayos pag wala tayong sakyan. Kaya katulad nun, pagka nag-click yung bigasan, yung itlog natin doon, pag nag-click, kailangan yan, permis akong makapag-deliver doon para hindi tayo masira. So yan, tayo maglalakad na pababa. Yan mga kabukas, pahinga muna. May dala akong tubig, mineral, inumin. So ayan mga kabukal, so good news kasi
nakatransaksyon na natin yung tinatarget kong bigasan nga sa DRT kasi ang ganda ng location niya, daanan po ng mga turista yun eh, at saka main road siya talaga, main road. So sana mag-click tayo doon at para sa kanya ko na lang ibabagsak lahat ng nung ating produce. Mabait yung may-ari, lalaki na kausap ko kahapon. So pagka nag-click yung brown eggs, isusunod natin yung iaalok ko yung yung salted brown eggs natin na mga jumbo. Yan, para isa na lang kausap natin. So yan mga kabokals, hanggang dito na lang at tiyaga-tiyaga lang. Pasasanto at pangakarausin tayo at giginahabra ng ating buhay dito. And ayan, laban lang, patuloy lang tayo sa pagsisikap at manalig sa ating Panginoon. Kung sa mga panahon na nanghihina tayo, kumuha tayo ng lakas sa Kanya, kumuha tayo ng lakas sa mga taong iniidolo natin, sa mga taong positibo ang pananaw sa buhay. Sila po ang ating tignan, wag po yung mga negatibong tao kasi lalo po tayong manghihina pagka sila po sinundan natin. Maraming salamat, amazing na buhay. Bye bye. May maruya ako sa Kapandisal.